Sa pulang lupain ng Mars, isang napakalaking pagsabog ang sumabog mula sa ibabaw ng planeta na naglunsad ng unang Martian sphere sa kalawakan. Samantala, sa Inglaterra, nakita ng mag-asawang Amy at George ang bugso ng usok sa pamamagitan ng teleskopyo ng kanilang kapitbahay na si Ogilvy. Matapos ihambing ang pagtuklas na ito sa ilang mga nakitang ginawa noong 1894 at 1898, niregalo niya sa kanila ang isang larawan ng Mars at tinatanggap sila sa kapitbahayan. Habang ang bagay ay umalis sa Mars at nagpatuloy sa landas nito sa kalawakan, ang mag-asawa ay bumalik sa kanilang kubo, nasasaktan sa paraan ng pag-iwas sa kanila ng ibang mga kapitbahay. Kinabukasan ay pumasok si George sa trabaho sa lokal na pahayagan, kung saan siya ay nakatalagang magsagawa ng pangkalahatang pananaliksik sa isang kamakailang insidente sa bangko. Gayunpaman, nang marinig niya ang isa pang reporter na pupunta sa Admiralty, nagboluntaryo din siyang pumunta dahil doon nagtatrabaho ang kanyang kapatid at maaaring makakuha siya ng impormasyon sa loob. Makalipas ang ilang sandali, hinihintay ni George na matapos ang ministro at ang kanyang kapatid na si Frederick sa pagbibigay ng talumpati tungkol sa kamakailang pag-atake ng Russia at ang superioridad ng lahi ng Anglo-Saxon bago lumapit kay Frederick upang makipag-usap ng pribado. Matagal nang hindi nagkita ang magkapatid at nais ni George na bisitahin ni Frederick ang kanyang tahanan upang bigyan ng pagkakataon si Amy. Gayunpaman, galit pa rin si Frederick dahil nagdala si George ng kahihiyan sa pamilya sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanyang asawa upang tumakas kasama ang ibang babae at ngayon ay tumanggi siyang makita siya ng iba kasama nila. Samantala, si Ogilvy ay patuloy na kumukuha ng mga larawan ng Mars na interesado sa kung ano ang maaaring itsura nito. Sa ibang pagkakataon sa bahay, si George ay nagbigay kay Amy ng masamang balita, tila hindi siya tutulungan ni Frederick na makipagdiborsyo sa kanyang asawa. Ang masama pa nito, patuloy na iniimprenta ng kanyang amo ang mga artikulo ni George gamit ang pangalan ng ibang reporter. Biglang nagulat ang mag-asawa sa isang maliwanag na ilaw at nagsimulang yuminig ang bahay. Paglabas nila, nakakita sila ng usok na tumetawid sa kalangitan. Hindi nag-atubiling umalis si Ogilvy sa kalagitnaan ng gabi upang mag-imbestiga at nabigla siya sa kanyang nakita. Samantala, sa isang tiwangwang na pulang lupain, isang kakaibang pulang istrukturang tulad ng robot ang napapaligiran ng makapal na usok na tila sira. Kinaumagahan, inanyayahan ni Ogilvy ang mag-asawa na makita kung ano ang nakita niya sa kagubatan. May nasusunog na trail sa lupa na nagdadala sa kanila sa isang misteryosong sphere na sumira sa lahat ng mga punong nakapaligid sa kanila. Iniisip ni Ogilvy na ito ay isang bagay na nahulog mula sa kalawakan tulad ng isang bulalakaw at tinawagan na niya ang Royal Astronomer. Ngunit ang mag-asawa ay nag-aalala na maaaring ito ay isang pag-atake mula sa Russia. Si George ay kumukuha ng ilang mga larawan at dahil ang mga linya ng telegrapo ay hindi gumagana, dapat siyang pumunta sa opisina upang ibalita ito. Sa kasamaang palad, ang editor ay muling nais na ibigay ang kwento sa isa pang reporter, kaya't nagtanong si George at humingi ng paliwanag. Lumalabas na ang nagmamay-ari ng pahayagan ay inilagay si George sa blacklist dahil ang kanyang pangalan ngayon ay katumbas ng kakulangan ng mga tradisyonal na halaga. Galit na galit, nagpasya si George na umalis. Pagkatapos, pinuntahan niya ang kanyang asawa upang magmakaawa sa kanya na pirmahan ang mga papeles ng diborsyo na itinuturo na hindi sila kailanman naging masaya na magkasama, ngunit tumanggi ang babae at sinabing hindi niya papayagan ang sinuman para makuha si George bilang paghihiganti para sa kahihiyan na dinala niya sa kanya. Bumalik sa kagubatan, maraming tao ang dumating upang tumulong sa paghukay ng sphere. Nang hawakan ito ni Ogilvy gamit ang kanyang kutsara, biglang yuminig ang lupa at nagsimulang lumaki ang bulalakaw. Dahan-daang bumukas ang tuktok na layer nito. Sa sandaling iyon, dumating ang Royal Astronomer na si Stent. Kasama ang kanyang koponan at isang grupo ng mga pulis upang pangasiwaan ang site. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao at nagtipon sa paligid ng paghuhukay at dumating si George na hinahanap si Amy. Ang sphere ay biglang nagsimulang yuminig at napansin ni Ogilvy ang isang tunog ng orasan na nagmumula rito. Ang mga bitak sa ibabaw ng sphere ay tuluyan ng nasira at ang kayumangging kakon ay natanggal na naglalantad ng isang makinis na itim na ibabaw sa ilalim nito. Lumapit si Stent upang hawakan ang bagay na nagiiwan ng isang layer ng makapal na itim na langis sa kanyang kamay. Ang kanyang refleksyon ay nandoon pa rin kahit na siya ay umatras. Bigla itong nawala nang magsimulang umikot ang sphere at umangat ito sa taas ng hangin. Sa sandaling iyon, biglang nag-apoy ang braso ni Stent at habang mas mabilis na umiikot ang sphere,
nagsimulang magliyab ang mga tao sa paligid nito. Takot na takot, lahat ng tao ay tumakbo palayo sa gulat, hindi napapansin na ang sphere ay patuloy na umiikot hanggang sa maghiwa-hiwalay. Ang itim na alikabok nito ay nahuhulog sa bunganga ng lupa na patuloy na yumayanig. Si George at Amy ay tumakbo pabalik sa kanilang bahay at tinulungan ang kanilang kasambahay na hanapin ang kanilang nawawalang kapatid. Paglabas nila, nakita nila ang pangalawang sphere na bumabagsak sa kalangitan at dumarating sa malapit na lawa. Samantala, sa pulang lupain, isang matanda at isang bata ang naglalakad sa walang tao na lugar na puno ng mga mahiwagang kristal. Sa kalaunan, narating nila ang mga guho ng isang lungsod na naghahanap ng ligtas na lugar. Kinabukasan, bumalik si George sa kagubatan upang hanapin si Ogilvy, para lamang matuklasan ang isang unit ng artillery na nakulong sa lugar at ang insidente ay itinuturing na isang simpleng sunog sa kagubatan. Hinahanap din ni Jane si Ogilvy sa kanyang bahay at nakita niya ang lahat ng larawan ng Mars, na sa tingin niya ay nagpapatunay na ang sphere ay extraterrestrial. Sa kagubatan, ang bunganga ng lupa ay biglang nagsimulang kuminang at gumalaw, na parang may ipinapakita sa ilalim nito. Sa opisina ng pahayagan, hinanap ni Frederick si George at nalaman niyang umalis siya sa trabaho. Nang tingnan niya ang mesa, nakita niya ang larawan nila noong mga bata pa siya at nakaramdam siya ng sama ng loob sa pag-iwan sa kanyang kapatid sa oras ng pangangailangan. Ipinakita sa kanya ng editor ang isang mapa na nagpapaliwanag na nangyari ang pagsabog malapit sa bahay ni George. Bumalik sa bayan, muling nagkita sina George at Amy upang pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Nagulat lamang sila ng kakaibang ingay. Isang grupo ng mga sundalo ang lumitaw sa mga kalye at hinihimok ang lahat na tumakas dahil may darating. Ngunit huli na, ang mga pagsabog ay biglang nagsimulang mangyari sa buong lugar. Habang nagsisimulang gumuho ang mga gusali, tumakbo sina George at Amy sa kanilang tahanan upang kunin ang kanilang kasambahay. Ngunit kailangan nilang panoorin ng may takot habang ang bahagi ng pader ay bumagsak sa ibabaw niya, na ikinamatay niya. Sa sandaling iyon, tumakbo sa kalye ang isang natatakot na nawawalang kabayo at kinuha ito ni George upang makatakas sila, ngunit halos hindi makagalaw ang mag-asawa nang marinig nilang umiiyak ang kanilang aso. Tumakbo si George upang iligtas ito nang biglang lumitaw sa itaas ng bayan ang isang higanting alien machine na kilala bilang tripod. Ang asul nitong kumikinang na mga ilaw ay nagpapakita na ito ang bagay na nagtatago sa bunganga ng lupa sa buong panahon. Ang pagkasira nito ay nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga labi at humarang sa kalsada na naghiwalay sa mag-asawa. Sinabihan ni George si Amy na tumakas at humingi ng tulong kay Frederick, hindi niya maiwasang mapaluha habang dumarami ang mga pagsabog sa paligid ng kanyang minamahal. Makalipas ang ilang oras, ang buong bayan ay gumuho. Sa London, nakipagtalo si Frederick sa punong ministro tungkol sa kung ano ang gagawin, at nagpasya silang huwag nang sabihin sa mga mamamayan ang anuman. Ang palasyo ay kumukuha ng mga refugee at dumating si Amy na hinahanap si George, ngunit walang nakakita sa kanya. Nagalit si Frederick kay Amy dahil sa tingin niya ay maliligtas sana ang kanyang kapatid kung hindi siya tumakas kasama nito, ngunit tumahimik siya nang aminin ni Amy na buntis siya. Samantala, sa pulang lupain, ipinahayag na ang dalawang tao ay si Amy at ang kanyang anak na si George Jr. Hindi ito Mars, ito ay ang London sa hinaharap, na naging isang post-apocalyptic na lungsod sa mga guho. Sinusuri ni Amy ang mga tala sa mga dingding na iniwan ng mga nakaligtas, ngunit hindi niya makita kung sino ang kanyang hinahanap. Pagkatapos, pumunta siya upang kumuha ng pagkain mula sa biyahe at nakahanap si Junior ng isang maliit na magazine sa sahig, na nagkukwento kung paano sa wakas ay naitaboy nila ang mga Martian. Bumalik sa kasalukuyan, ang isang tumpok ng mga labi ay nagsimulang gumalaw at si George ay lumabas mula sa ilalim nito, buhay at maayos. Walang natira sa bayan, kaya bumalik si George sa kanyang cottage at natuklasang wala na ang katawan ng dalaga. Hindi niya mahanap si Amy, kaya sumulat siya sa kanya kung sakaling bumalik ito. Bigla siyang nakarinig ng sipol, na lumabas na isang sundalo na naghahanap ng iba pang nakaligtas. Sinusubukan nilang maghanap ng daan palabas ng bayan nang magkasama nang biglang marinig nila ang isang sanggol na umiiyak sa malapit, kaya tumakbo sila upang iligtas siya. Sa kasamaang palad, muling nagpakita ang tripod at ang mga lalaki ay kailangang magtago sa likod ng isang gusali upang maiwasan ito. Ang tripod ay patuloy na nag-shoot ng mga laser beam nito at sa lalong madaling panahon ang sanggol ay tumigil sa pag-iyak, na nagpapahiwatig na siya ay namatay. Nagpatuloy ang dalawa at kalaunan ay nakarating sa isa pang bayan na nawasak din.
Gusto ni George na magpatuloy at makarating sa London para hanapin si Amy, ngunit pinagbantaan siya ng pinuno ng unit ng artillery na manatili at tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang mamamayan ng Britanya at ipagtanggol ang lupain. Pansamantala sa London, patuloy na hinahanap ni Amy si George sa mga refugee ngunit hindi nagtagumpay. Itinuro ni Frederick na wala siya sa mga talaan at marahil ay bumalik siya sa kanyang asawa. Pagkatapos, ipinakita ni Amy ang mga larawan na kinuha ni Ogilvy kay Frederick at sa punong ministro, na sa wakas ay naniwala sa kwento ng mga dayuhang nilalang na umaatake sa Earth. Gumagawa siya ng opisyal na anunsyo sa harap ng maraming tao, na sinasabi sa kanila na huwag mag-alala dahil mayroon silang pinakamahusay na hukbo sa mundo. Sa hinaharap, patuloy na binabasa ni Junior ang kanyang magazine at sinabi ni Amy sa kanya na nakipaglaban din ang kanyang ama sa digmaan laban sa mga dayuhan. Sinasabi sa kwento na nagkaroon ng problema ang hukbo dahil hindi gumana ang mga normal na armas sa mga dayuhan. Bumalik sa kasalukuyan, nahanap ng unit ng artilleria ang pangalawang sphere sa kagubatan at naghahanda sa pag-atake, hindi pinapansin ang babala ni George na maaaring hindi ito gumana. Habang nagsisimulang umikot at lumulutang ang sphere, binomba nila ang sphere ng mga kanyan at putok ng baril hanggang sa ito ay sumabog sa itim na alikabok. Gayunpaman, nang lumalapit sila, nakakita sila ng isang piraso ng itim na metal na nagpapakita na ang sphere ay isang shell lamang. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang tripod at hindi pinapansin ang pagtatangka ng general na makipagpanayam, nagpaputok at sinusunog ang lahat ng mga sundalo. Nagtagumpay si George na tumakas, huminto lamang ng isang beses upang lumingon at matuklasan ang higit pang mga tripod na dumating. Sa paligid ng planetang Earth, libu-libong sphere ang patuloy na bumabagsak. Sa hinaharap, tinutulungan ni Amy na pakainin ang isang grupo ng mga refugee at nagnanakaw ng isang lata ng beans para sa kanyang sarili. Napansin ito ng isa sa mga lalaki at hinawakan ang kanyang mga kamay, ipinahayag na magbabayad siya gamit ang kanyang katawan. Sa ibang pagkakataon sa bahay, binuksan ni Amy ang lata at natuklasan niya na isinakripisyo niya ang kanyang katawan para sa bulok na pagkain. Bumalik sa kasalukuyan, isang itim na usok ang tumama sa London na nagpapahayag ng pagdating ng mga tripods. Nagsisimulang tumakbo ang mga tao sa takot habang ang mga gusali ay nawasak at ang mga tripod ay naglalabas ng higit pang itim na usok na iyon na nagsisimulang sumasakop sa buong lugar at iniiwan ito sa kadiliman. Si Amy, Frederick at ang punong ministro ay tumakbo sa loob ng isang lagusan at nilock ang pinto sa likod nila. Gayunpaman ang ministro ay biglang huminto sa paggalaw at isang maitim na likido ang lumabas sa kanyang bibig. Lumalabas na ang usok ay lason na gawa sa gas, at ito ay pumapasok sa loob ng tunnel sa pamamagitan ng mga lagusan. Sa pagkamatay ng ministro, patuloy na tumatakbo sina Frederick at Amy sa tunnel hanggang sa makalabas sila sa tulay, kung saan 12-12 ng mga tao ang nagsisikap na umalis. Sa labas ng lungsod, nakarating si George sa kalsada at nawasak na makita kung paano bumabagsak din ang London. Ang ilang mga nakaligtas na tumetakas din ay nagbahagi ng kanilang tubig kay George at itinuro ni Ginang Elphinstone na sa tingin niya ang mga tao ay marahil na pumunta sa beach, kaya dapat hanapin ni George si Amy doon. Sa hinaharap, si Amy ay nakatanggap ng pagbisita mula sa isang pari na nagpapaalala sa kanya na siya lamang ang may buhay na anak at napakalaking himala iyon. Ibinunyag din niya na may survivor na nagpakita sa simbahan na hinahanap siya, na ikanalito niya dahil akala niya ay patay na ang lahat ng mahal niya sa buhay. Pagkaalis ng pari, kinuha ni Amy ang liham ni George upang muling basahin ito. Sa kasalukuyan, tinutulungan ni George ang isang may sakit na mag-asawa na bumaba sa kalsada at magkasama silang nakarating sa dalampasigan, kung saan libu-libong tao ang nagsisikap na tumakas sakay ng mga emergency boat. Habang naglalaban ang lahat para makakuha ng pwesto, humingi ng update si Frederick sa isang sundalo at nalaman niyang nawasak ang lahat ng gusali ng gobyerno. Walang magagawa ang hukbo dahil wala sa kanilang mga sandata ang makakasira sa mga tripod. Gusto ni Amy na patuloy na hanapin si George, ngunit naisip ni Frederick na ang sanggol ang prioridad at pinilit siyang umalis sakay ng bangka. Sa sandaling iyon, nahanap ni George si Frederick at nabalitaan ang tungkol sa bangka, kaya sinimulan niyang isigaw ang pangalan nito. Narinig agad siya ni Amy at pareho silang tumalon sa tubig para sa wakas ay muling magsama. Biglang may narinig na naman silang pagsabog at dumating din ang tripod sa dalampasigan. Marami sa mga bangka ang natamaan ng mga beam at lumubog, ngunit pinamamahalaan ni George at Amy na iligtas ang isang maliit na batang babae na tinatawag na Lillian bago tumakbo pabalik sa baybayin,
kung saan pinapanood nila kung paano natalo ang isa sa mga tripod at nahulog sa lupa. Ang grupo ay muling nakipagkita kay Frederick at nagsimulang tumakas habang mas maraming tripod ang patuloy na umaatake sa lugar at biglang natemba sa buhangin ang isa sa mga tripod. Sa hinaharap, hinihintay ni Amy ang taong humiling sa kanya na si Ogilvy pala. Siya ay nawala dahil nagkasakit siya at pagkatapos ay sumali siya sa gobyerno upang tumulong sa pagbuo ng mga bagong armas. Sa huli, pati mga gusali ng gobyerno ay naubusan ng pagkain kaya nagpasya siyang bumalik. Nang magtanong si Ogilvy tungkol kay George, sinabi ni Amy na nawala siya sa kanya noong panahon ng digmaan at hindi na siya muling nakita. Ipinaliwanag ni Ogilvy na mali ang pagkakaalala ng mga tao sa mga bagay, hindi talaga sila nagtagumpay sa digmaan, ito ay isang punla lamang. Sinasabi niya sa kanyang teorya na ginamit ng mga dayuhan ang itim na usok upang patayin ang planeta at ibahin ang anyo nito sa isang bagong Mars, isinasaalang-alang kung paano ang lahat ay mukhang pula. Ang mga sanggol ay hindi ipinapanganak at walang tumutubo sa lupa maliban sa mga mahiwagang shards. Nagtataka si Amy kung talagang hukbo ang tumalo sa mga dayuhan at itinuturo na maraming tao ang nakaramdam ng sakit noon. Agad na nang alap si Ogilvy ng ilang sample at nagsimulang magsaliksik sa bagay na ito habang nakikipag-usap kay Amy. Ipinaliwanag niya na nakatakas siya sa pamamagitan ng pagtalon sa ilog at tinanong si Amy kung paano rin siya nakatakas. Ngunit sinabi niyang hindi niya naaalala. Sa kasalukuyan, ang grupo ni George kasama si Ginang Elphinstone ay bumalik sa bayan upang magtago sa loob ng isang bahay habang ang kalangitan ay nagdidilim ng isang bagyo. Walang tubig sa gripo pero at least makakapagpahinga sila. Biglang nagsimulang yuminig ang mga gusali at lahat ay tumakbo upang magtago sa ilalim ng mga kasangkapan habang ang isang tripod ay nag-ilaw ng liwanag upang maghanap ng mga tao sa bintana. Umalis ito pagkatapos na wala itong makita, at pagkatapos ay tiniyak ng mga matatanda na isara ang mga pinto, nang hindi alam na may mapanganib na bagay na tumatakbo sa pasilyo ngayon. Kinaumagahan, nagising ang grupo para madiskobring madilim pa rin kahit 9 AM na. Paglabas nila, natuklasan nila na ang itim na usok ay bumabalot sa earth at nagtatago sa araw. Mayroon ding mga natemba na tripod sa labas ng bahay at hindi nila naiintindihan kung ano ang ikinamatay nito dahil wala ang hukbo sa lugar na ito. Si George at Ginang Elphinstone ay hindi maganda ang pakiramdam at si George ay nagtataka kung ano ang mayroon sa tubig na kanilang nainom. Si Amy at Frederick ay gumagala sa paligid ng bahay upang maghanap ng makakain at nang makarinig sila ng ingay, iniisip nila na dahil ito sa sirang pinto lamang. Gayunpaman, sinusundan sila ng alien na nilalang sa dilim. Pag-akyat nila sa itaas, lumalala ang ingay. Dahan-daang naglakad si Amy para pumasok sa isang kwarto, nagulat na lang ng may katawan sa may bintana. Dumating si Frederick upang tingnan siya at napagtanto na ang mga bubong ay puno ng maraming katawan ng mga refugee, at ang mga dayuhan lamang ang maaaring magtapon ng mga ito doon. Sa sandaling iyon ay narinig nila ang malakas na ingay na ginawa ng mga tripod, kaya tumakbo sila pabalik sa kusina upang magtago kasama sina George at Lillian sa ilalim ng mga mesa. Si Ginang Elphinstone ay masyadong mahina upang makagalaw at ang liwanag na kumikislap sa bintana ay nakita ang kanyang presensya. Hindi nagtagal ay pumasok sa silid ang isang alien na nilalang. Sinaksak si Ginang Elphinstone gamit ang kuko nito, pagkatapos ay gumamit ng stinger upang sipsipin ang puwersa ng kanyang buhay bago hilahin ang katawan palayo. Sa hinaharap, nag-aalala si Amy kay Junior dahil siya ay may sakit din at ang pagkagutom ay nagpapalala sa kanya. Sa kanyang paligid, ang mga katawan ng mga may sakit ay dinadala upang sunugin habang si Ogilvy ay patuloy na nanonood sa Mars gamit ang kanyang teleskopyo. Nagtataka si Amy kung ang sakit na ito ang pumatay din sa mga dayuhan at hiniling kay Ogilvy na kumuha ng mga sample mula sa mga taong may sakit upang lumikha ng serum. Upang kumbinsihin siya, ipinaliwanag niya na natatandaan niya kung paano siya nakatakas, hindi niya gusto ang pag-iisip tungkol dito, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang kwento. Sa kasalukuyan, pinagtatalunan nina George at Frederick kung paano sila dapat magpatuloy. Iniisip ni Frederick na dapat silang gumawa ng mga bomba gamit ang langis ng lampara at lumaban, ngunit iniisip ni George na ang pagsalakay ng dayuhan ay isang parusa na natatanggap ng Britain dahil sa paghahari sa mundo. Sa lalong madaling panahon ang parehong mga lalaki ay nagalit at si Amy ay kailangang hilahin sila, na itinuro ang tamang pagpipilian ay umalis. Ang grupo ay dahan-daang pumunta sa pintuan, kung saan nakita nila ang isang alien na naglalakad ng nakakatawa sa kalye, marahil ay dahil sa sakit.
Napagtanto ni Lillian na nabitawan niya ang kanyang laruan at bumalik upang kunin ito, ngunit sa sandaling iyon ay nagpakita ang isang dayuhan at mabilis siyang pinatay. Tumakas ang tatlong natitirang matatanda at hinarap ni Frederick ang isa pang dayuhan sa pamamagitan ng paghahagis ng kanyang pansamantalang mga bomba dito. Gayunpaman, hindi ito nasaktan ng apoy at agad na pinatay ng halimaw si Frederick. Tumakbo sina George at Amy upang magtago sa isa pang gusali at napansin ni Amy ang isang grupo ng mga betik sa balat ni George na nagpapahiwatig kung gaano kalubha ang sakit. Nang sumilip si Amy sa labas, nakita niya ang isang alien na kinakain ang katawan ni Frederick at napagtanto niyang umaalis lang sila sa tripods kapag kailangan nilang kumain. Ito ay kumakain ng may sakit na laman ng tao na pumapatay sa kanila. Lumipas ang ilang oras na walang pagkakataong makaalis dahil nasa labas pa rin ang nilalang at nagsimulang mabaliw si George. Dahil hindi niya kayang harapin ang mga boses sa kanyang isipan, nagpasya siya na dahil may sakit pa rin siya, iaalay niya ang kanyang sarili para makatakas si Amy at ang sanggol. Sinubukan siyang sampalin ni Amy para pigilan siya pero hinalikan lang siya nito bago lumabas. Kailangang panuorin ni Amy kung paano inaatake at kinakain ng isang dayuhan ang pinakamamahal niya. Ngunit hindi niya hinayaang masayang ang kanyang sakripisyo at tumakas siya. Nakalabas siya ng bayan ng ligtas at nang matagpuan niya ang kanilang lumang cottage, pumasok siya sa loob upang hanapin ang sulat na nagpaiyak sa kanya. Sa hinaharap, sinabi ni Amy at Ogilvy sa pari ang tungkol sa kanilang teorya, ngunit tumanggi ang pari na hayaan silang mag-eksperimento sa mga taong may sakit. Dahil wala ng ibang pagpipilian, hinayaan ni Amy si Ogilvy na kumuha ng dugo mula kay Junior, at ginagamit niya ito upang lumikha ng isang serum na kanyang ini-spray sa buong field. Pagkalipas ng ilang araw, tinawagan ni Ogilvy si Amy upang ipakita sa kanya na ito ay gumagana. Ang mga mahiwagang kristal ay naghiwa-hiwalay sa ilalim ng kapangyarihan ng serum, kaya't nakipag-usap sila sa pari upang kumbinsihin siya na itanim ang huling ilang mga binhi na magagamit nila. Pagkalipas ng ilang linggo, sinabi ni Amy kay Junior ang tungkol sa lumang mundo at kung gaano ito kahanga-hanga noon. Sa sandaling makatulog siya, lumakad siya sa labas at napansin ang isang nag-iisang palumpong na umaangat mula sa abo. Tunay na gumagana ang serum, ibig sabihin, malapit na nilang simulan ang muling pagtatayo ng sibilisasyon. Habang muling sumisikat ang araw sa Earth, naghahanda si Amy na salubungin ang bagong mundo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.